Okay, nasa linya ngayon po si Ginoong Mar Valbuena. Siya po yung chairman ng grupong Manibela. Alamin natin kung sila ba ay makikibahagi dito sa gagawing transfer strike ng grupong Piston at ano ang kanilang saloobin dito sa kinakaharap nating problema patungkol po sa nagtaasang pong presyo ng petrolyo. Dahil wala nang bababa pa kaya. O yan, nandiyan na ba? Kamar, magandang hapon po. Alex Santos, welcome sa Radyo Agila. Magandang hapon, Sir Alex, at Apo. magandang hapon po sa ating mga kapatid. Kayo po ba ay makikibahagi or susuporta dito sa gagawin pong tigil pasada ng grupong Piston? Alam nyo, hindi po kami kumbaga, ayaw na po nating dagdagan pa yung Yun. hirap ng ating mga kababayan sa ngayon dahil pare-pareho naman po tayong apektado lahat dito, Sir Alex. Opo. Siguro kung wala pong resulta doon sa mga panawagan natin sa ating Pangulo at sa ating Kongreso na maigsan itong hirap sa pamamagitan po ng pag-suspend nitong excise tax at pamimigay po ng mga ayuda at taas pasahe, baka doon lang mang po tayo magkakasa ng transport strike. Kasi napakahirap na po talaga ng biyahe. Sir Alex, pero ayaw din naman nating pahirapan sa ngayon yung ating mga mananakay na alam natin na pare-pareho tayong pumapasan ng bigat ng giyera sa gitnang silangan. Tama ka dyan, no? Pero you have the same demands or hiling sa ating Pangulo, yung sinasabing suspendihin yung excise tax, yung VAT, gayon din ang hirit na taas pasahe, no? Pero yung sinasabi ng Piston na ipako sa 55 pesos ang kada litro ng diesel, parang sa tingin ko mukhang malabo yata, Kamar, yun ah. Kaya po hindi ko ito binabanggit. Napakahirap po siguro kung sa negosyasyon natin ito. Medyo natatawa rin po ako doon, pero ganun pa man ay karapatan po ng ating mga kasamahan yon sa ating mga kapatid sa transportasyon. Ganun pa man yung hiling po na yon, siguro wala naman po sigurong masama kung hilingin nila. Ang mahirap lang kung meron kaya na mapagbibigyan dahil yung pong 5 piso na hiling po natin na sana i-roll back, lalo pa pong tumataas. Siguro sa ibang paraan natin gawin itong pwede po siguro hanggang protesta na lang muna, manawagan sa ating gobyerno. Kasi sino ho ba pinapahirapan natin ngayon? Kung ang demand po natin, tayo lang po yung nahihirapan, pwede po siguro yun, Sir Alex. Ganun pa man, nire-respeto natin yung ating mga kapatid sa hanay ng transportasyon, karapatan po nila yan. Pero hindi po tayo makikiisa doon. Mabigat na po yung pinapasan ng ating mga kababayan. Sana ho solusyon yung ating maisip at hindi po pagpapahirap pa sa ating mga kababayan. Huwag nang dagdagan yung pahirap, no? Yung kalbaryong kinakaharap ng ating mga kababayan, dulot niyang giyera diyan sa Middle East. Okay. Dito sa provisional increase sa pasahe, may anunsyo ngayon ng LTFRB. I don't know, kayo ba'y sakop po ba doon? Sa provisional increase? Sakop po tayo dyan, Sir Alex. Sakop po tayo dyan, kaya nga po magandang sinyalis yan na hindi tayo kailangang mag-strike at magandang sinyalis din itong ginawa ng ating Pangulo ng DSWD na makapagbigay po ng ayuda. Iba pa yung iba pa po yung galing sa AIX, iba pa yung galing dito sa DOTR, LTFRB. So dalawang tranche po ito. At alam niyo ho, kung may problema ho dito sa pag-suspend ng excise tax, ito ho sigurong mabagal na pag-aproba ng Kongreso o Senado. Pero alam po natin na pumasa na ito sa Congress. Bakit po nabibitin pa ito sa Senado kung urgent po ito na sinecertify ng ating Pangulo? Nagtatrabaho ba yung ating mga senador? Baka po ano-ano lang sila dyan, pakuya-kuya. Sige. Dahil urgent po. Tapos urgent po, yan dapat. Gusto sasabihin, tapusin. Dapat to, yung mga ganitong panahon ng krisis, Sir Alex, mawalang galang na po sa ating mga senador.
dapat po kahit Sabado, Linggo, gabi, naabot tayo. Dapat po tinatrabaho ito ng Senado. Hindi naman po araw-araw na ginagawa ito ng ating mga mambabatas na aabutin sila ng gabi or papasok sila ng weekend. Para po sa taong bayan ito, para sa bansa natin ito, para sa ekonomiya, para po sa ikagagaan ng bigat na dala nitong krisis po ang trabaho natin dito bilang mga mambabatas. Oho. Okay, isa pa ho, Kamar, with regards dun sa anunsyo rin po ng LTFRB, parang meron hong revelation si Secretary Lopez ng DOTR na binabanggit niya na ang pamamahagi daw ho ng fuel subsidy ay tila maantala dahil nga daw ho, wala pa daw listahan daw ho ang mga drivers ho dito. Kayo ba'y nagulat ho dun sa anunsyo niya? Alam niyo po, hindi ko ho alam kung bago si Secretary Lopez po sa ganyan kasi alam ko pangatlong presidente na po ang pinagsilbihan niya pero kahit hindi po siya ang acting secretary, alam naman po natin na kung sino po yung mga nasa listahan doon ay kung hindi man ganun na 100% ka-accurate na dahil yung iba po lumipat na ng ibang hanap buhay pero may mga sumampang iba. Madali lang naman pong i-update ito eh. Yes. Actually, ngayon ongoing po yung pag-update namin, Sir Alex. Kaya busy-busy po talaga din para po yung ating mga kasamahan sa bawat ruta makapag-submit na. Doon sa hanay po namin, meron na po halos kalahati na at ang deadline po nito ay bukas. Hopefully na matapos na at mabigyan na po yung ating mga kasamahan sa jeepney, sa UB Express at saka sa TNBS po. Siguro panghuli po, Kamar, kayo na pong magsabi sa amin, meron na ho ba kayo napapansin sa inyo po mga miyembro na hindi na ho namasada ngayon dahil nga mabigat ang kanilang pasanin sa dagdag ng petrolyo sa kanila pong biyahe? Marami ho ba o mangilan-ngilan lamang? May mangilan-ngilan po, Sir Alex, na lumipat muna ng ibang trabaho, yung iba umuwi muna ng probinsya kasi nga po ay hirap na mamasada kasi may mga ruta po na mahina po talaga, Sir Alex. Hindi po lahat pagka mahaba yung ruta, medyo nakakasurvive pero pag maigsi po at paikot-ikot ka, mahihirapan po talaga, Sir Alex. Doon kami kumukonsumo ng matinding krudo kung kukunti ang pasahero doon sa ruta. Kung inyo pong bigyan ng porsyento, mga ilang porsyento na po ang tumigil at nag-iba ho ng kanilang hanap buhay? Siguro wala pa naman pong 10%, Sir Alex. Yun lang po ang masasabi natin at may masasakyan pa naman po ang ating mga kababayan na affordable at hindi po sila magtataas ng sobrang taas na pamasahe. At kung bukas ay masasabi na ng LTFRB kung piso ba o 2 piso, malaking bagay na rin po ito, Sir Alvin, kasabay ng pag-suspend ng excise tax. Sir Alex, kapag ka po na-suspend itong excise tax, malaking bagay po ito at i-combine mo pa itong ibibigay sa atin, Sir Alex, na mga ayuda. Okay, sige po. Kamar, thank you so much for your time dito po sa Radyo Agila. Ingat po kayo, sir. Good luck po sa inyong mga endeavors. Thank you, sir. Good luck. Maraming salamat po, Sir Alex. Thank you po. Si Mar Valbuena, ang chairman ng grupong Manibela.